Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the Batman 1/9 scale action figure. Mali pa yung spelling ng action. Actio-in. Action figure from Fanjoy, DC Multiverse. Justice League action figure. 1/9 scale. This is the sticker ng DC and Warner Brothers. Ibig sabihin, ito ay authentic and original. Hindi siya fake, hindi siya KO, hindi siya bootleg. Shot of the action figure here. Very nice. And then, merong mga fire sparks and then the cityscape sa likod. Parang apocalypse na, na destroyed na mga buildings sa likod. Then you have the orange na brush dito para merong fire design, fire na explosion. Tapos here sa baba, meron siyang, yun pala yung box. Dito sa baba, Fanjoy logo, DC logo, Justice League logo, Warner Brothers logo. And you have the Batman logo, Batman text here, 1/9 scale. Tapos sa likod, shot of the action figure, accessories, at saka iba't ibang mga poses. Tapos itong box na pala to, merong black na sticker dito indicating na this is the deluxe version. Kasi yung normal version, wala siyang Ben Affleck na head sculpt. Alright, this is the action figure out of the box and it stands at around 7.5 inches tall. Tingnan natin dito sa likod. Yes, 7.5 inches tall. Yan. Thank you very much Laro Anan for sponsoring this video. Maraming salamat sa pag-provide ng mga toys for unboxing and review and customization. If you want to have this, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook para makabili ng mga Fanjoy and the mga ZD Toys katulad nito. This is the latest release from ZD Toys, the Iron Man Mark 16. Re-review natin to after the Batman. Alright, start tayo sa build niya. Very solid build, wala namang loose joints and loose na mga parts. Marami siyang accessories, so you have the stand or yung pole. Medyo mag-ingat lang kayo dito kasi mahirap siyang i-rotate. Ayan o. This one. Tapos ito, spring-loaded siya. Pwede nyo hawakan yung action figure and lagay dito sa base. Sa base, you have the oblong base. Tapos meron JL logo. Tapos meron text na Batman. Okay, start tayo sa head. Very nice head sculpt. Super cool. Grabe ang ganda ng shape ng cowl. Meron pang very pronounced yung shape ng eyebrows. And yung eyes din niya, very glossy yung kanyang eyeball. Then you have the shape of the nose. Tapos merong mga konting wrinkles dito sa cowl niya. Tapos ito yung mouth ni Ben Affleck. Very cool design. Tapos yung color palette niya is very dark gray. So dark gray, tapos black, and then meron din siyang desaturated gold. Di siya super saturated like yellowish gold. This is a very cool tone gold color. Tapos meron din dito sa kanyang mga arm gauntlet na mga spikes, 1, 2, 3 spikes. Tapos yung kanyang suit, super daming texture. So yun yung gusto ko dito. Ang dami ng texture ng suit niya. The texture is very fine. Kahit na ganito 7.5 inches pa rin, meron pa rin siyang texture na very fine. Hindi siya yung nagdidikit-dikit na plastic. And then you have the Bat logo here, very large Batman logo. Meron din siyang wired cape. This is a very nice cape na pwede nating i-pose kasi yun nga, wired na yung gilid niya. Yung pwede nyo i-curve, i-bend. Tapos if you want to have a more dynamic pose, pwede nyo gawin yan. Okay, tapos meron siyang belt. Utility belt is stable, hindi siya nagagalaw, hindi siya rotate, hindi siya hindi siya articulated. Okay, tapos meron ito yung legs niya. Ganun din yung suit. Tingnan natin yung likod. Here's the back. Textures all over the suit. Very nice. Meron ding buckle dito sa strap ng belt. Ganda rin ng joint design. Kung ano yung kulay ng very seamless yung transition. Kung ano yung kulay ng legs or suit, yun din yung color ng plastic na ginamit nila dito sa joints.
Very nice. Yung paint na ginamit nila dito, paint application, itong gold, okay naman yung pagka-apply nila. May mga konting, katulad nito, may mga overspray lang ng black or the lack of gold dito sa part na to. Pero okay lang din kasi nag-add siya ng ng weathering. Okay lang din sa akin yun, yung mga ganong klaseng style. Tapos yung ginamit nilang plastic, ang ganda ng paint job na ginawa nila dito sa mouth. Very nice. Tapos dito sa boots, mas darker yung, I think this is black plastic pati dito sa gauntlet. Sa gauntlet naman niya may mga nag-overlap na mga straps over the gauntlet itself for extra protection. Tapos sa fist niya meron ding 1, 2, 3, 4 na gold na parang knuckle protectors. Tapos sa feet meron ding gold na toe, and then yung sole, ito yung foot sole niya. Overall, this is a very nice suit. And then yung kanyang isang accessory, in-equip ko na rin dito, it's a grappling gun. Very detailed gun design. Meron siyang silver, may mga circular parts or cylindrical parts dito sa ilalim. Tapos yung handle niya ay dark leather brown. I-try natin palitan yung headpiece gamit yung unmasked na head sculpt. So madali lang pala siya tanggalin. So support nyo lang yung katawan at saka yung pang-remove nyo ng head, yung thumb nyo, para mas madali siya i-remove. Kailangan lang support at saka ng force sa kabila. Support yung left hand ko, tapos force naman yung nasa right hand ko. Okay. Tapos yung cape nya, may 3 butas para pwede nyo i-align dito sa kanyang shoulder, and then pwede na nating i-equip yung kanyang unmasked na head sculpt. Okay. Oh, nice. Very cool. Grabe yung likeness ni dito ni Ben Affleck dito. Lapit ko pa. Yan o. And mas close up. Okay. You have the one-sided na hair na merong mga group of strands na wavy papunta dito sa ears niya. Meron lang konting dot dito sa nose niya. I think na-scrape yung paint dun sa plastic kasi nasa siya nasa clamshell siya dito. Hindi ko lang sure bakit may ganun. Meron konting glossy na part dun sa nose. Hindi ko alam kung napipick up ng camera. Then you have the stubble here sa cheeks, around the chin, and then dito sa kabilang chin. Very nice eyes, yung eye socket, the eyebrows, yung emotion, yung expression. Very cool. Then you have the ears, mustache, tama, stubble lang, konting stubble lang din for additional texture, and very cool expression. Stick to sa mga DC display. Okay, in terms of articulation, head can rotate up, down, 360. Pwede rin ma-adjust to The cape can freely move kasi wired cape nga siya. The arm can rotate 360. It can also move outward like that. Meron ding joint na rotation. Ingat lang kasi medyo matigas pa siya. Kung gusto niyo mas lumuwag yung mga joints, kasi syempre bago siya from the factory, painitan nyo lang using a hair blower. Tapos double jointed elbow, ball joint yung kamay. Medyo ingat lang din kayo dito kasi sharp yung kanyang spikes din sa gauntlet niya. Ito yung stretch, tapos ab crunch, side movement from side to side, wala nang waist extension. 360 pwede. Tapos yung belt hindi na articulate. Legs can pull down. Tapos pwede nyo siyang i-kick like that far. Tapos double jointed na knees that far, very nice. Na almost 90 or almost 180 degrees. Tapos yung paa niya, ball joint. Tapos meron din siyang toe articulation.
Meron pa pala siyang additional movement dito sa kanyang waist. So, dalawa yung kanyang cuts right here below the chest or sa upper part ng kanyang stomach, and then dito sa may belt area. Okay, yun yung articulation niya. Sama din yung dalawang silver na batarangs and 4 na extra hands. Overall, this is a very nice Batfleck or Batman suit or action figure rather from FunJoy. 1/9 scale nga lang to mga mamsir, so I think panibago na naman siyang height. Pero kung naka-display naman siya sa kasama yung iba't ibang FunJoy or McFarlane toys. Ito meron ako McFarlane pero 7 inches lang kasi ito eh. Ayan o. Yan. Kung i-compose natin siya, kumari ito yung malapit or for toy photography, pwede nyo ilagay sa background to para mas maging malayo or tama, para hindi, kasi pag well, konting-konti lang naman yung difference kasi 7.5 to eh. Ayan o. Pwede na rin sila magtabi. Pwede, I think pwede naman sila magtabi. Konting-konting laki lang, 7.5. Kung naka-display sila na magkatabi, pwede rin naman. I think bagay din naman. Pwede armored Batman tsaka ito si Batfleck na unmasked and the masked version. I think it can work. For photography purposes, pwede nyo ilagay sa foreground, sa midground, sa background, just to have a dynamic na photo. Okay? Alright, that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching. Again, thank you Laruanan for sending this for unboxing, review, and customization. Thank you very much. Marami pa tayong i-unbox kaya thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!